ang aming puso't isipan sa kaunawaan ng iyong mga salita. And I rebuke every distraction in Jesus' name. Lord, tinataas po namin at binabalik ang gawain. Amen. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. So ngayong gabi po ang ating aralin. Topic is knowing God affects your personal life. Alam ko lahat tayo nung ating unti-unti, no? Kasi mayroong unti-unti, may mabilis na kinilala ang Panginoon at nakita natin yung mga epekto, paano tayo naapektuhan ng pagkakilala natin sa Diyos, yung sa ating mga personal na buhay. Kaya lang may sinasabi po ang salita ng Diyos na anumang kaalaman tungkol sa Diyos na hindi nakapagpabago ng buhay ay hindi tunay na kaalaman. So meron po mga tao na nag-aangkin na kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman po nakikita sa kanilang buhay. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 1 verse 16. They claim that they know God, but their actions deny it. They are hateful and disobedient, not fit to do anything good. Sa Tagalog po, sila'y napapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Amen po. Masyadong prangka, no? Masyadong direct to the point. Apostol Paul, no? Ay sabi niyo, kilala niyo ang Diyos. Bakit hindi naman nakikita sa buhay ninyo? So kapag sinasabi natin, nakilala natin ang Diyos, meron po yung epekto, no, sa ating personal life. So ang tunay na kaalaman at pagkakilala sa Diyos, ito po ay mapagpalaya. Palalayain ka doon sa tunay na pagkaalam, pagkakilala mo sa Diyos. Saan po ba yun? Diba po, ang sabi po sa John 8 verse 32, ang sabi po ng Panginoong Jesus, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi pa niya sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way and the truth. Lalo kung natin yung and the life, no one comes to the Father except through me. Habang nananalangin ang Panginoong Jesus sa John 17, para sa kanyang mga alagad, kanyang sinabi, John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Ang salita mo'y katotohanan. So, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Sabi po sa Psalms 31 verse 5, into your hands I entrust my spirit. You have rescued me, O Lord, God of truth. No, Diyos ng katotohanan. So ang kalamang ito, ang kaalaman natin patungkol sa Diyos ay nakakapagpalaya. You will know the truth. What is the truth? God's Word. God the Father, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, the Spirit of truth. And the truth will set us free. And the truth will set you free. Amen? Hindi lang po yan. Ang salita ng Diyos ay liwanag din. Amen? Sabi po sa Psalms 119, verse 105, your word is a lamp for my feet and a light for my path. Ilawan, ang salita mo ilawan sa aking mga paa, liwanag sa aking mga landas. So, ang salita ng Diyos ay kaalaman sa Diyos. At ang kaalaman sa Diyos ay nakapagbabago ng buhay. Nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na buhay. So muli po mga kapatid, anumang karunungan o kaalaman tungkol sa Diyos o patungkol sa Diyos na hindi naman nakapagbabago ng buhay ay huwad na kaalaman.
Bakit po? Kasi po, ang true knowledge of God will surely transform you to be more and more like Christ. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka, nagba-Bible study ka, more and more like ka doon sa kabilang panig. Ang nangyayari. Ngayon mga kapatid, naka 1 year lang ako sa no, siguro yung iba alam na sa kwento ko, no, sa testimony ko noon yung mga nakaraan. Nakapag-aral po ako ng Bible school for only 1 year lang po. Natapos ko naman po yun, nakagraduate naman po ako sa loob ng isang taon. So sa Bible school may subject doon na theology. So mga nag-aral po, familiar diyan. So meron po doon theology na subject. So theology, ano po, no, may kinalaman sa ating topic, knowing God affects your personal life. So kanina na-bless lang ako kanina, no? Kasi yung kanta kanina, no, I surrender. Tapos may sinasabi doon, I wanna know you more. I wanna know you more. So kanina habang pinapakinggan ko yung kanta ng isang kapatid natin, ako ay na-amaze. So meron pong subject na theology. So yung theology po, ano lang po, sharing. So ang theology po, yan po yung dalawang salitang Griego na pinagsama. Theo, ang ibig sabihin po ay God. At logos, ang ibig sabihin ay study. So kapag pinagsama mo, ang ibig sabihin is study of God. Sa Tagalog, pag-aaral o kaalaman patungkol sa Diyos. Amen? So theology simply means study of God or knowledge of God. So, kahit di po pastor, pwede po mag-aral sa Bible School. Hindi lang po pampastor yung Bible School. Pero meron akong doon, parang gustong sabihin na hindi ka pwedeng makulong. Kasi po, ang isang danger is kapag sa loob ka ng Bible School and si Holy Spirit is nakakulong dahil sa curriculum or dahil sa yung mga teachings na ito yung kailangan natin ituro sa first, second, hanggang makagraduate. So, nalilimitahan yung gustong ipaunawa o ipakita sa atin ng Panginoon. Marami pong nangyayari. Marami pong nagkaroon ng separation kasi marami pong ginamit ng mga terminology ang kanya-kanyang sekta and nagkaroon ng division. Mapag-aaralan niyo po, no, yung oneness, yung Trinity, yung dichotomy, marami po na makikita nyo, may paniniwalang ganon dahil iba yung paniniwala mo, divide tayo. Hindi kita ka-spirito. So nagkakaroon ng nababox natin, lalo na po ang Espiritu Santo. At I'm not against sa mga nag-aaral, but huwag yung hayaan na malimitahan yung karunungan ng Espiritu Santo. Kasi sinasabi sa Biblia, ang ating tagapagturo ay ang Espiritu Santo. Wala pong ibang binanggit na higit sa Espiritu Santo na makakapagturo pa sa atin sa tamang kaunawaan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po sa John chapter 5 verse 39 hanggang 40, you study the scriptures in detail because you think you have the source of eternal life in them. These scriptures testify on my behalf. Sabi po yan ni Jesus Christ. Sa verse 40, but you are not willing to come to me so that you may have life. So sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, kabisado ko na yan, alam ko na yan, napag-aralan na namin yan. Hindi po sapat yon. Kailangan natin lumapit sa Espiritu Santo.
Wala na po si Jesus Christ ngayon sa in physical body. Pero nag-iwan po siya sa atin ng tagapagturo, ang Espiritu Santo. And sabi ni Jesus Christ sa mga tao, sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, you study the scriptures in detail, kasi nakakala nyo, diyan yung makikita yung source ng eternal life. Pero yung mga scripture kasulatan niya, nagte-testify sa akin, ako pinopoint niyan. But you are not willing to come to me. Hindi nyo naman gusto lumapit sa akin. So the Holy Spirit is naghihintay na lumapit tayo sa Kanya. Si Holy Spirit po ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Pasikot-sikot lahat alam ng Espiritu Santo. So the best thing to do is first acknowledge the Holy Spirit bago tayo mag-study. Because the Holy Spirit knows everything. Amen? Hallelujah. No? Sa Acts 17 verse 11, nakakatuwa po yung mga taga-Berea. Ay sabi po dito, the people of Berea were more open-minded than the people of Thessalonica. Oh, they were very willing to receive God's message, and every day they carefully examined the scriptures to see if what Paul said was true. So yung taga-Berea, open-minded, mag-share si Paul ng Word of God, and then okay lang, sige, papakinggan ka namin, then after nun, titingnan namin kung ito ay naka-align sa scripture, sa kasalatan. Pero yung taga-Thessalonica, hindi, sarado. Ito na sa amin, bahala ka na dyan. So nangyayari po yan sa mga churches ngayon. Wala nang healing, wag na kayong makinig dyan. Kasi wala nang healing. Pero hindi naman inaral sa scripture kung talagang wala na healing. Wala nang deliverance. Wag na kayong magpapaniwala sa deliverance. Pero hindi naman inaral kung nakalain bang walang deliverance sa sinasabi sa Biblia. So yung mga taga-Berea, they are open-minded. And then kapag may narinig sila na mga salita na sinasabi ng salita ng Diyos, tingnan natin kung sinasabi ni Paul kung totoo to. Hindi doon sa mga narinig namin na sinabi ng mga leaders na wala na yan. So hindi ko naaaralin kasi sabi ng leaders namin wala na. Sabi ng pastors namin tapos na yan. So hindi na ako maniniwala. Pero hindi mo naman examine yung scriptures. Hindi mo naman tinanong si Holy Spirit kung talagang wala na. So nangyari, nakulong ka na. So kung nakulong ka na, hindi na dadaloy sa'yo yung biyaya ng Diyos. Ano ba biyaya ng Diyos? Kagalingan, kalayaan. Ngayong araw po, dalawang Christian nagpunta sa albularyo. Christian. Kasi walang healing sa kanila, walang deliverance sa kanila. Ngayong araw, pag-pray po. So nakakalungkot, naghahanap mga Christian mismo dahil sa mga leaders na ikinulong na lang sa kanilang tradisyon, sa kanilang kultura na wala na ito, lipas na to. Ay napahamak yung napapahamak yung mga member. Ay napunta sa albularyo, imbis na mapunta sa Diyos. Sa mga albularyo napunta. Why? Because we do not examine carefully the scriptures. We are not asking guidance sa number one teacher natin, ang Banal na Espiritu. So the Holy Spirit is crucial sa study natin sa Word of God. Siya po ang magbibigay sa atin ng tamang kaunawaan, katotohanan sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, pwede kayo mag-aral sa Bible school kasi nag-aral sa Bible school pero hindi para maging pastor. Pero nag-aral sa Bible school para lang makipagdebate, para lang meron lang akong kaalaman na kahit paano makasabay ako doon sa mga religyoso doon sa pabrika. Pero yung ginawa ng Lord is maging pastor po ako, not by natapos ko yung aking curriculum o yung years ko sa Bible school, but I believe that God called me kasi yung tinawag ng Panginoon, sila nakakalam na tinawag siya. Kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag may calling ka, ikaw mismo nakakalam na tinawag ka.
And God will lahat ng kailangan mo para maging isang tunay na lingkod ng Diyos, maging pastor, God will provide that. So don't be scared na kung wala kang natapos, hindi ako nag-aral sa Bible school, wala akong ganitong kalaman. No. God can raise people na mababa sa paningin ng tao na para itaas siya. Amen? So kayong mga tinawag, and then sometimes kayo ay nakakaramdam na panliliit. Dahil wala naman akong certificate, wala naman akong title, hindi ako pwede magsalita. No, speak. Because you have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Every believer has the same portion ng Holy Spirit. Wala pong baby Holy Spirit. Kung anong espiritu meron sa akin, ganun yung espiritu nasa inyo. Sa aming mga pastor, pastora, mga leaders, ganong espiritu ang meron doon sa, katulad ng espiritu namin na binigay ng Diyos ang nasa inyo. Bakit? Dahil po lahat tayo iniligtas naman ng Panginoong Kristo. Lahat tayo may Jesus Christ. And to receive the Holy Spirit is to have the Lord Jesus Christ. Amen? So, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. So, the purpose ng ating study po, no? The purpose of this study, una, to impart the truth that your knowledge of God is indicative of your devotion, action, and reactions. So, ang tunay na kaalaman at pagkakilala sa Diyos, meron po yung indication o magpapakita po yan, may nakikita po yan sa iyong devotion. Sa inyo, kitang-kita eh. At alam po mga kapatid, sa inyo, ito sa gawain ninyo, nabe-bless ako at sometimes nahihiya ako. Why? Eh grabe yung ginagawa ninyo eh. At kung alam nyo lang kung gaano kasaya ang Panginoon sa gawain na to, biruin mo everyday, 24 hours. Grabe. Oh, grabe yung intention, grabe yung passion. Eh sino maglalagay noon? Si God. Sa puso ng isang tao, sa isang leader, sa mga tinawag na maglingkod para sa ganitong gawain. Magpapatuloy at magpapatuloy yan dahil sa ating Panginoon. Praise God po sa kanyang biyaya. So ang taong nakakakilala sa Diyos, may mas mataas na debosyon sa Diyos at sa mga bagay patungkol sa Diyos. Tama? Baliw niya mga kapatid. Maraming mga telenovela, maraming mga Korean novela, mga palabas sa Netflix, sa mga ba't nandito kayo? Hindi ba nagpapatunay yan na yung devotion nyo is mas mataas sa ibang tao sa paglilingkod ninyo sa Panginoon, sa kagalakan ninyo sa mga bagay na patungkol sa Diyos? Amen? Maging sa mga kilos at yung mga reactions nga natin, action and reaction natin, kakaiba po yan kumpara sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Sino dito nakaranas? Ko-compare mo yung babalikan mo yung dati mong pagkatao na hindi mo pa nakikilala ang Diyos, hindi mo pa nakikita kung ano talaga yung nature and character ni God. Tapos i-compare mo yung sarili mo ngayon. Nagtaka ka, no? Hindi ako to. Bakit ganito nangyari sa akin? Hindi naman ako ganito dati. Wow, oh, God is good kasi nakikita mo yung pagkilala mo sa Diyos, nakaka-apekto, may epekto sa buhay mo. Amen? So, napakasarap po na kilalanin ang Diyos. Hindi naman po niya tinatago yung kanyang sarili. Ginusto po niya na magpakilala sa atin eh. Ang problema tayo, gusto ba natin kilalanin? And number 2, the purpose of this study, to expand the truth that knowing God is loving God. Amen. We are commanded to love God. Sabi po sa Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
Amen? Siya dito, hindi po habang nakikilala mo ang Diyos, hindi mo minamahal. Di ba? Kapag nakikilala natin ng lubusan ang isang tao, for example, yung ating mga mahal sa buhay, yung mga asawa natin. Dahil po dito may mga asawa na. Di ba po? Sa una, girlfriend pa lang, boyfriend. And then, mas matagal, mas tumatagal na, nakikilala mo siya, lalo mo siyang nagugustuhan, lalo mo siyang minamahal, tapos mas tumagal pa, ang ginawa mo, pinakasalan mo na. Naging mag-asawa na po kayo. Naging mag-asawa na. Meron pa palang mas makikilala mo pala siya nung nagsama na kayo. Nung nagsama na kayo, nakita mo talaga. Ngayon, nakita mo, gusto mo nang ibalik. Pero wala ka nang magawa. Wala ka nang magawa kasi napakasalan mo na. So hindi mo na pwedeng ibalik. Kasi magkakasala ka na sa Diyos kapag ikaw ay nakipaghiwalay, sumama sa iba. Kaya ang ginagawa na lang, nanalangin na lang. Panginoon, nakita mo ba ang aking asawa? Nakita mo ba ang kanyang pinagagawa, ang kanyang ugali? Hindi ko alam to, ganito pala siya. Panginoon, wala na po akong magawa. Kaya po lumalapit ako sa inyo upang hipuin ang buhay ng aking asawa. Baguhin niyo po siya, kagaya ng pagbago ninyo sa akin. Yun po yung panalangin niyo sa asawa ninyo. Pero hindi niyo alam, yun din pala yung panalangin ng asawa ninyo sa inyo. Amen? So, always remember po, no? Always remember this po. We cannot truly love God whom we do not truly know. Paano mo mamahalin ng lubusan ang hindi mo naman kilala talaga, nakilala talaga? So, tayo, walang hanggan ang pagkilala natin sa Diyos. At in my experience po mga kapatid, at alam ko maraming, o halos lahat tayo sasang-ayon sa sabihin ko, na habang tayo nakikilala natin, nalalaman natin ang mga bagay patungkol sa Diyos, mas higit natin siyang minamahal. Amen po ba? Minamahal natin na higit ang Diyos. Hallelujah. In Jesus' name, thank you, Father God. So, ang tunay na pagkakilala sa Diyos, nag-uudyok ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Alam nyo, kapatid, kapag merong akong napag-pray, tapos sinasabi nila na ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang may gusto nito, tapos ang eksena is merong karamdaman, merong kamatayan. Naku po, sabi sa inyo, talagang todo rebuke ako. Todo rebuke ako, todo paliwanag ako sa kanya na hindi si God ang may ganyang gawain. Hindi si God ang may gusto niya sa buhay mo. Alam mo yung gusto mong maging attorney ng Diyos, para sabihin sa mga tao na hindi ganyan yung Diyos na kilala ko eh. Kasi ang Diyos na kilala ko buhay, source of life, source of eternal life. Ang Diyos na kilala ko nagpapagaling. Ang Diyos na kilala ko nagpapalaya. Jesus is the same today, yesterday, and tomorrow. So paano mawawala yung kagalingan? Paano mawawala yung deliverance? Paano mawawala yun? Hanggang ngayon, may karamdaman. Hanggang ngayon, may demonyo. So yun yung Diyos na kilala ko. So kung ano yung pagkakilala ko sa Diyos, yun yung lalakaran ko. Yun yung dapat lakaran natin. At yun yung, kaya nga pinaalam sa iyo ng Diyos kung sino siya. Kasi gusto niya sa pamamagitan mo, makilala siya ng tao kung sino siya. Amen, mga kapatid. So always remember na we cannot truly love God whom we do not truly know. And si God po, hindi po tinatago yung kanyang kalooban. Sinabi po niya yan sa kanyang salita. Amen? And number 3, purpose of this study, to create a spark. Yung mga, alam po, kasi tatapusin ko muna itong sentence. To create a spark
of desire to know God that eventually becomes a consuming part to know Him more and love Him more. Alam niyo po, Monday ng umaga, pero mga 5 to 5:30 ng madaling araw, oras po yan ng aking panalangin sa umaga. And then habang ako'y nagpe-pray, ang sabi ng Lord, aapuyan ko ang mga pananampalatayang patay. Aapuyan ko ang mga pananampalatayang patay. So dito po mga kapatid, sino ba dito ang walang gana? No? Walang gana na makilala ang Diyos. Personal. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi naman kayo lumalapit sa akin. Person po, no? The person of the Holy Spirit invite us na lumapit kayo sa akin. Not just yung benefits na makukuha natin. Yes, may benefits tayo na makukuha dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo. Pero sabi niya, alam mo ba kung ano pinaka-benefits natin? To know me. Makilala mo ako. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang buhay. Ito ang tunay na buhay na makilala ka. Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng desire to know God. Kasi sabi ko sa mga kapatid, matatapos ang mundong ito, hindi natin makikilala, malalaman ang lahat na tungkol sa Diyos. Hanggang sa heaven, makikilala pa natin ng mas malalim, mas malawak ang ating Panginoon Diyos, ang ating Ama sa langit. Amen. Sabi po sa Jeremiah 9 verse 24, but let him who boast about this. Sabi po ni God the Father to, kay Jeremiah. But let him boast, kung sino magmalaki, magpupuri ng ganito. Sabi ng Panginoon, napakaganda po. That he understands and knows me. That I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight. Nagagalak ang Panginoon. Not, alam mo yung head knowledge, alam mo kapatid, sorry sa aking mga words na nababanggit. Pero I'm not intention na may maging harsh o maging makasakit. But, ang sinasabi dito ng Panginoon is, alam mo ba na ako ay righteous? Alam niyo ba na ako ay mabuti? Alam na ako ay righteous judge, na ako is nagagalak sa hustisya? Alam mo ba na si Beverly balikan natin yung kanina. Paano ba nagkakaroon ng broken spirit? Paano ba nagkakaroon ng broken spirit? So pag hindi ka born again, ang iyong spirit is dead. Patay ang espiritu pag hindi ka born again. So, in darkness, misery. So pag hindi ka born again, hindi lang broken yung spirit mo, destroyed o walang buhay o yung spirit. Pero pag ikaw ay na-born again na, paano magkakaroon ng broken spirit? Paano po? Kapag yung mga bagay na about kay God is hindi natin siya ina-acknowledge na ganun siya. Ang Diyos is mabuti palagi. Walang mood ang ating Diyos. Walang araw na hindi mabuti ang Diyos. Kaya kung may pangit na araw at masahin mo na, Lord, ang pangit naman ng nangyari sa akin ngayon. Lord, bakit naman na ganito ako? Ba't mo ako? Hindi po eh. Hindi po kapag ganun yung ating nasasabi sa Panginoon, lumalabas na, hindi mo ba alam na ako ay mabuting Diyos? Magmula day 1 hanggang day 6, puro good. In the evening and the morning, it was good. Lahat po mabuti. So lahat ng araw ginawa ng Diyos mabuti. Kaya lang mayroon nagpapasama. Hindi yan Diyos yun. Siyempre yung devil yun. Alam ba, ang Diyos
is banal, and then you claim na we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Kaya sabi doon, grieve the Holy Spirit, and then nanood ka ng porn, nanood ka ng mga flip-top, naglalaro ka ng mga ano ba, Mobile Legend, ng Roblox, na kung ano-ano, kung may naglalaro pa sa atin na gano'n dito. Doon po nagkakaroon, alam niyo po yung kanta ng Hosanna, tama ba? Hosanna ba yan? Break my heart for what break yours. Ay, mga kapatid, sabi ko sa inyo, kapag sinabi niyo kay Lord yan, maliit na bagay lang dahil sa kabanalan na Diyos, kabanalan ng Diyos, banal na banal ng Diyos, ay sabi sa mga kapatid, mararamdaman mo yung conviction, sobra. So, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung nauunawaan mo ko, kung nakikilala mo ko, that I am the Lord, I am who exercise kindness, justice, righteousness on earth. I am holy. And then parang hindi natin yung ina-acknowledge sa kanya. Kagaya po sa atin, leader ka, pero hindi ka ina-acknowledge kasi kulang ka. Alam niyo mga kapatid, naranas ko po yung rejection. O yung rejection, hindi ka naman wala ka namang kakilala na, ayun, gusto lang alam po, di ba? Palakasan mga ganyan, nare-reject ka. O, so sa ating pag may broken spirit, is more on disobedience, tapos dishonor, disrespectful ka. Subukan mo, kapag si God, si Holy Spirit, dinisregard mo. Di ba? Halimbawa, sinasabihan ka na ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan, and then tinuloy mo pa rin. Ano po nararamdaman ng Holy Spirit? Ang sabi doon, nagigrieve siya. So tayo, yung spirit natin, kapag meron tayong tao na, sabi natin, nasa core natin, pero andun yung, mula namang hindi ka naman ino-honor, hindi ka naman nirespeto, pero nasa core ka, parang walang ano yung leadership mo. Yun po, nagkakaroon yung tao na broken spirit. Not because mahina ka, but yun yung talagang mararamdaman mo kasi kaisa ka ni God at yun din yung nararamdaman ng Diyos kapag disrespect natin siya, dishonor natin siya, kapag pinipigati natin ng Espiritu Santo, yun yung nararamdaman niya. So sa atin, ganun din yung nararamdaman natin. So kung kilala natin si God, gawin natin yung pagkakilala sa Kanya. Sundin natin yung Kanyang, yung kaunawaan natin sa sinasabi niya about sa Kanyang sarili. Amen. Ayan. So hindi ko po ito matatapos ngayon, pero meron pa naman pong kasunod. Tapusin ko po yung unang kalaban patungkol sa Diyos. Sa Psalms chapter 139, 1-18, hindi ko na po ito babasahin lahat, pero basahin niyo po yan bago po kayo matulog. Kasi po dito, sa chapter na to, verse 1-18, nagpapakilala po si God kung sino siya. Pinapaalam niya po sa atin kung ano yung tunay na Diyos. Kung bakit nag-iisa lang ang Diyos. Kung bakit siya ang tinawag na Diyos ng mga Diyos at hindi sa Diyos-Diyosan. So, hindi ko na po babasahin itong buong verses. Puputol-putulin ko na lang po kung ano yung ating puntos na babanggitin. So, dito po sa verses 1-6 and 16, God is
omniscient. So, konting Bible study tayo, no? Bible teaching, no? Sa theology, isa po ito sa naging topic namin. God is omniscient. So, ibig sabihin nun, God is all-knowing. God knows all about me. Alam ng Diyos lahat ng tungkol sa akin. Sinasabi po yan sa verses 1 and 3. God knows what I do. First, God knows. God knows all about me. First, God knows what I do. Sabi po, O Lord, you have searched me and you know me. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. So lahat po yan. Pagising mo pa sa umaga, pagbangon mo, alam na ng Diyos lahat ng daan mo. Kilala niya tayo. Alam niya lahat tungkol sa atin. Hindi lang po yan. Sa verse 2, God knows what I think. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. Hindi lang po yan. God knows what I will say. Verses 4 and 6. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Grabe, no? Hindi pa lumalabas sa bibig mo, pero God is all-knowing. Alam na ng Panginoon. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. And last, God knows what I will become. Verse 16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Grabe yun, mga kapatid. Hindi pa na-perform yung katawan natin. Nakita na ng Panginoon ang buhay natin. Nakasulat na po. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. So, mga gawa ng Diyos, tapat at perpekto. Hindi nagkakamali ang Diyos. Ang kanyang kaalaman ay perpekto. Ang sabi po kay sa Job 37 verse 16, do you know how the clouds hang poised? Those wonders of Him who is perfect in knowledge. God is perfect in knowledge. Ang kanyang kaalaman ay perpekto. Ang kanyang kaalaman ay walang hangganan. Greater is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Psalms 147 verse 5 po. Ano po? Sabi po sa verse 16, kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo ipinanganak. Nakita na niya ang simula at katapusan ng ating buhay. So alam ng Diyos kung tatalikod ka. So masusunod na pag nakapag-speak po ulit dito sa inyo, talakayin natin yung ng buo yung ligtas na tumalikod, ligtas pa rin ba? Ayan. Kasi sabi po dito, nakita na niya ang simula at katapusan ng ating buhay. Amen? All the days ordained for me were written in your book before one of... Ito rin po yung ng Diyos kay Jeremiah. Sa Jeremiah 1:5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Sabi naman po ni Apostle Paul sa Galatians 1:15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace. So hindi po nagkataon kung ano man yung kinalalagyan natin ngayon. Tayo po ay lumakad doon sa plano ng Diyos. Tinutulungan niya po tayo na mangyari yung kanyang plano. Kailangan po natin makipagtulungan sa Diyos at ibigay sa Diyos ang ating buhay, ang ating plano. God, not my will, but your will be done. Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking plano. Ang dami kong plano, Lord, pero kung hindi ito maganda para sa iyo, tanggalin mo. Alisin mo.
Gusto ko po yung 100% po pinagkakatiwala ko po sa iyong buhay. Kasi po sinasabi ng iyong salita, hindi pa ako nabubuo, Lord. Alam mo na yung plano mo sa akin. So Lord, I pray and I ask God, Lord, in humility, God, I want your will sa aking buhay. At ang plano ng Diyos sa ating buhay ay mas higit, mas maganda, mas malaki, mas malawak kaysa sa sa plano natin. Amen? So kilalang kilala tayo ng Diyos bago pa tayo binuo, habang tayo'y binubuo, hanggang sa tayo'y mabuo at may panganak. Nakita na ng Diyos ang buong buhay natin, mula simula hanggang sa dulo. Itinakda na po ng Diyos maging ang hangganan ng ating buhay. Sabi po sa Job 14 verse 5, man's days are determined, you have decreed the number of his months, and have set limits he cannot exceed. Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya na may time na kinokondem mo yung sarili. Alam ng Diyos na nag-self-pity tayo. Alam ng Diyos na meron tayong pinagdadaanan na mabigat. But God is greater than our hearts. He knows everything na kaya niya solusyonan yung ating mga pinagdadaanan. Just one word, just one touch. Pero isang audible, isang small still voice na magsasabi, anak, andito lang ako. And lahat po yun sa atin, nagmamatter po. No? Minsan, ano ba yan? Parang ang OA mo naman, parang ganyan lang. No, hindi nila alam na napakahalaga sa atin na marinig, no? Yung small still voice na yon na talagang may bubukal sa ating espiritu, nagtatago sa ating kaluluwa, at mararamdaman ng ating katawan na parang, ayan, nilalamig ako. Nagsisila ako. Pero ang sarap ng pakaramdam kasi alam mo, ang Diyos ay nagsasalita sa'yo. At alam niya yung nangyayari sa'yo. Malawak po ang kaalaman ng Diyos. Walang kaalaman na hindi saklaw ng Diyos. Ang lahat na nangyayari sa mundo, mabuti man o masama, nangyayari sa atin, alam ng Diyos. Sabi nga po sa Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Wala pong nangyayari sa tao na lumalakpas sa paningin at kaalaman ng Diyos. Proverbs 5 verse 21, for a man's ways are in full view of the Lord, and He examines all his paths. Napakalawak po na kaalaman ng Diyos. Sinasaklaw po nito ang buong kalawakan. God is all-knowing. Alam niya ang dami ng bituin at ang mga pangalan nito. Sabi po sa Psalms 147 verse 4, He determines the number of the stars and calls them each by name. Amen? Saklaw ng kaalaman ng Diyos ang buong nilikha hanggang sa pinakamaliit na ibon. Amen? Ang ganda po, no? What is the price of 2 sparrows, 1 copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. Sa laki ng mundo, alam ng Diyos kung may bumabaksak na ibon. Grabe. Alam mo, if you intentionally absorb yung ating pong binabasa mga verses, ma-amaze po kayo na yung Diyos na pinagdilingkuran natin ganito katindi, ganito makapangyarihan, na nakasandal tayo, nakasandig tayo, na tinawag niya tayong mga anak dahil sa Panginoong Hesus. O, saklaw ng kaalaman ng Diyos ang personal nating buhay. O, sabi kanina, no, alam po niya ang ating iniisip, alam niya yung ating gagawin, sasabihin, at kung anong magiging tayo. Saklaw nito yung maliit na detalye ng ating buhay. Biruin nyo, sabi po sa Matthew 10:30, alam niya yung bilang ng ating buhok. Grabe yun. No? Ganun ka, ano si Lord sa atin na yung lahat ng, detalye ng ating katawan, ng ating pagkatao, alam niya. Sigad lang po yun.
Mas kilala pa tayo ng Diyos kaysa sa sarili natin, mga kapatid. No? So, dahil po dyan, alam din natin na we cannot hide anything from God. Wala po tayo maitatago na kahit ano sa Panginoon Diyos. Ang kalaman ng Diyos ay perpekto, malawak. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Sa pangkalahatan, sa kabuuan, hanggang sa kalititan, wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ng patungkol sa atin, mula simula hanggang wakas, alam niya. Amen? Kaya po, alam niya maging ang ating mga pangangailangan. Ang sabi po ng Lord Jesus sa Matthew 6:8, do not be like them, pagans, for your Father, God, knows what you need before you ask Him. Ulitin ko po, do not be like them, pagans, for your Father, God, knows what you need before you ask Him. Amen, mga kapatid? Marami po sa ating mga panalangin dapat maitama. Marami sa ating mga panalangin ay pinapaalam natin sa Diyos ang mga bagay na alam naman niya. Most of our prayers are informing God instead po of believing God. Ipinapaalam natin sa Diyos ang ating kalagayan at mga pangangailangan na sa totoo lang po, alam niya ang lahat ng bagay tungkol sa atin. So prayer is not informing God about your condition and needs, but rather believing that God can and will change your condition and meet your needs. So baguhin po natin yung ating panalangin. Sa halip na abisuhan mo ang Diyos tungkol sa kalagayan at pangangailangan mo, paniwalaan natin na ang Diyos na alam niya ang lahat ng iyong pangangailangan bago pa natin ito hilingin. Paniwalaan din natin na siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. 1 Peter 5:7. Alam po ng Diyos ang tunay nating kalagayan at mga pangangailangan. Kung kinakalinga nga po ng Diyos ang ibon, mga bulaklak, ikaw pa kaya? Amen? Lakasan natin ang ating paniniwala. Mas mahalaga, sabi po, no? Mas mahalaga ka kaysa mga ibon na lumilipad at mga bulaklak na namumukadkad. Amen? So kung alam lahat ng Diyos ang lahat ng bagay, o wala tayong maitatago sa Kanya, o God knows all things, God knows all about you, at hindi tayo makakapagtago sa Kanya, ang panalangin na pinakamaganda at pinakamasarap sa pagdinig ng Diyos sa panalangin, alam niyo po kung ano? Ito yung the greatest prayer na pag-pray mo. Alam niyo kung ano yun? Ang panalangin ng punong-puno ng pasasalamat. Share ko po yung ginagawa ko po. Alam niyo po, ginagawa ko pag nagpe-pray ako. Father God, maraming salamat po sa umagang paggising. Father God, maraming salamat po sa pag-iingat sa aking buong sambahanan. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Father God, salamat po sa pagkain at inumin sa araw na ito. Father God, salamat po sa pag-iingat sa araw na ito. Father God, salamat po sa mga anghel na kasama kong pinadala ninyo. Father God, maraming salamat po sa provision, Father God. In Jesus' name, Father God, maraming salamat na alam mo ang lahat ng aking pangangailangan. And I pray in Jesus' name. Amen. I-share ko rin po sa inyo that I always acknowledge that I am in the new covenant. That I am in the position that I am blessed. I acknowledge lahat ng ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At ang pinakamagandang marinig ng Diyos na pag-acknowledge is lagi kang nagpapasalamat. And the enemy
is hindi magkakaroon ng lugar sa buhay mo, bagamat hindi mo nakikita, hindi mo pa naranasan, hindi pa dumarating, nagpapasalamat ka na. Bakit? Kasi nauna na yung salita ng Diyos. Nakita mo na at nabasa mo ang salita ng Diyos at naniniwala ka na tapat ang Diyos. You believe and you will see. May magpasalamat tayo. Palagi. Amen? So, tatapusin ko na po dito. Hindi ko po natapos. So, meron pa tayong dalawang aralin pa. Siguro po next na lang, no? Kapag ako po ay muling makapag-speak. At maraming salamat po. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, na alam mo lahat ng bagay patungkol sa amin. That you are omniscient God. You are all-knowing in Jesus' name. Father God, we believe, Lord God, na wala pong makakahigit sa iyong karunungan, sa iyong kaalaman. At maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapahayag sa amin, pagpapakilala sa amin na ikaw ang Diyos na punong-puno ng karunungan, kaalaman, Lord God. Walang lingid, wala kami na itatago. Alam mo lahat, Panginoon. Kaya, Lord, in Jesus' name, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming buhay ay iyong plinano mo na, ang aming buhay ay iyong binigyan, Lord God, ng tunay na buhay in Jesus' name. Lord, muli, Panginoon, hallelujah, akin pong pinapasalamatan ang bawat isa nandito ngayon at maging wala po, Panginoon, na ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa ay kanilang maranasan sapagkat ito'y binigay mo na sa amin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Holy Spirit, thank you, Father. In Jesus' name, hallelujah. Holy Spirit, any word for anyone, Lord God, na gusto mong i-highlight today, tonight, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name, hallelujah. Purihin mo lang. No? I receive na yung battle mo ngayon, purihin mo ng purihin ang Panginoon, and God will surely makikita mo, maranasan mo yung defeat ng enemy sa buhay mo. Because sabi sa salita ng Diyos sa Luke 10 verse 19, I give you authority and power to trample snake and scorpion and all the power of the enemy, and nothing by enemy shall hurt you. Amen? So God will raise a soldier na talagang magiging o tatayo sa kalooban ng Diyos sa kanyang authority and identity in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father God, in Jesus' name. Lord, nag-iwan po ako ng pagpapala, spiritual, physical, financial, emotional, Lord God, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Shalom, everyone, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.